Kabanata 41. What the? How? Hindi ka namatay sa Feather Forest. Lumaki din ang powers mo. Bulong ni Wesley, nanlaki ang mga mata. Hindi niya moari kung paano hindi lamang nakapasok si Zephyr sa mapanganib na kagubatan, ngunit lumabas pa siya ng hindi nasaktan. Kahit na ang lason lamang sa loob ng mga spirit pill ay sapat na para patayin si Zephyr. Ayon sa kanilang mga plano, dapat ay nagkaroon na ng bisa ang lason sa ngayon. Ngunit narito siya ay nakatayo sa harap niya, lahat ay maayos at maganda, umaapaw sa marahas na enerhiya. Sigurado kang iba ka B*****. Sumirit si Wesley sa kanyang mga ngipin. Enough. Nasaan si Leia? Tanong ni Zephyr, nababalot ng matuwid na enerhiya ang kanyang katawan. Leia. Yung patutot. Ngumisi si Wesley, hey. Malamang spoiled bulok na siya ngayon. Nang marinig ito, sumambulat ang galit ni Zephyr, nanginginig ang kanyang katawan sa galit. Huli na ba siya? Kahit na sa bagong buhay, selyado na ba ang kapalaran ni Leia? Ha. Mamatay ka B*****. Nang makita ang hitsura ni Zephyr ng pagkatalo, sinamantala ni Wesley ang pagkakataong ito at iniabot ang kanyang palad, hinayaan itong magmorph sa isang kuko habang tumatakbo ito patungo sa mukha ni Zephyr. Habang papalapit ang kuko, naglabas ito ng maitim na enerhiya masama, at Nolison, isang tunay na kakilakilabot na hampas. Ang kuko ng demonyo. Sigaw ni Wesley, habang pinapakawalan niya ang kanyang signature move kay Zephyr. Ito na ang pinakamalakas na atake ni Wesley. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang puot at mali siya sa pag-ataking ito, kung ito ay kumonekta kay Zephyr, maubos nito ang kanyang mga channel ng enerhiya, kumakain sa kanyang kaluluwa. Hindi napigilan ni Wesley ang isang mapait na ngiti nang makita niyang hahawakan na ng kuko niya si Zephyr. Ito ay sa sandaling ito. Isang malaking alon ng kapangyarihan ang lumabas mula kay Zephyr. Isang malakas na tubig ang gamulong, kasama nito, isang talon na parang serpiente ang kumaway sa labas, kumikinang sa liwanag. Bago pa mahawakan ng Wesley's claw si Zephyr, tuluyan na itong nawasak ng Zephyr's blade, tinaga ito na parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Umalis ka na, sabi ni Zephyr, na pinagmamasdan ang pagbabago ng mukha ni Wesley. Nakamasid lang si Wesley habang pinaulanan siya ng isang mahusay na blade, tulad ng paglabas ng guillotine. Natamba si Wesley sa lupa. Sobra ang pressure. Sinubukan niyang itaas ang kanyang braso upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Aba, mabilis itong sinundan ng kanyang hiyaw sa takot at paghihirap habang ang hangin ay biglang napuno ng pulang ambon. Naputol ang braso niya. May braso. Mahinang sigaw ni Wesley habang gamulong-gulong sa sahig. Nang makita ang isa sa kanyang pinakahinamak na mga kaaway sa ganitong paraan, natawa si Zephyr. Humakbang siya pasulong, parang royalty, at huminto lamang para pakawalan ang isang malaimpyernong paa sa dibdib ni Wesley. Pinagmasdan ni Zephyr ang mukha ni Wesley na nanginginig sa sakit at takot, ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang palihis na mukha. Lumakas ang takot ni Wesley habang pinagmamasdan niya itong minsang tumaas sa kanya ang B*****starred prince na parang Reaper, hindi niya naintindihan kung paano nag-improve si Zephyr ng ganoon kabilis. 2 buwan pa lang simula nang umalis si Zephyr, iyon na lang ang kailangan niya para mailipat ang balanse. Paano ako natalo sa'yo? Dumura kay Wesley, hindi makaamin ng pagkatalo. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sumuko. Saway niya. Ngumiti ng malumanay si Zephyr. Bumulwak ang hangin sa kanilang paligid nang ibinalik ni Zephyr ang isang kamao, at naglabas ng lakas upang dalhin ito. Nang malapit nang ibigay ni Zephyr ang pangwakas na suntok, isang malakas na boses ang lumabas mula sa pagoda. Huwag kang maglakas loob. Kabanata 42. Ang boses ay umalangaw-ngaw na parang isang malaking kampana, na sinundan ng isang sabog ng napakalaking kapangyarihan. Ito ay lumabas na parang walang katapusang gutom, na gustong lumunin ang lahat bago nito. Tama na. Dumating muli ang boses, sa pagkakataong ito ay malinaw na ang pinagmulan nito. Isang figure ang lumitaw sa harap ni Zephyr, na parang wala sa hangin, ang kanyang mga galaw ay kasing bilis ng kidlat.
Nakasuot siya ng magagandang damit na pumupuri sa kanyang matipunong figure. Ang lalaki ay hindi hihigit sa 30, ngunit ang kanyang aura ay nagpapakita ng kataasan. Hindi siya ordinaryong manlalaban. Bakas sa kanyang mga mata ang labis na pagtataka at pagkasuklam. Sa pagtitig ng tingin kay Zephyr, mabilis itong nagbago, para siyang tumingin sa isang hamak na insekto, kumikinang ang kanyang pride. Ito ay si Lincoln, ang personal na gamot ng Khan, ang pinakakinasusuklaman na tao sa buhay ni Zephyr, nakaraan at kasalukuyan. Naglabas si Lincoln ng nakakatakot na aura, na pumapalibot hindi lamang sa kanyang katawan, kundi sa hangin sa paligid niya. Siya ay isang makapangyarihang kalaban ng walang pag-aalinlangan. Napansin ni Zephyr na hindi pa nakapasok si Lincoln sa antas ng agility. Siya ay isang lakas pa rin ng antas siyam, isang walang kabuluhang antas kay Zephyr. Mukhang minamaliit kita Zephyr, para sa isang langgam na tulad mo ay napakatingkad na sumasalungat. Sabi ni Lincoln, I was too careless. Kung hindi lang ako abala, ako na mismo ang pumatay sa'yo. Patuloy niya habang walang pakialam na winawagayway ang kanyang mga kamay, ayaw kilalanin ang presensya ni Zephyr. Dinala niya ang sarili niya na para bang matatapos niya si Zephyr sa isang kurot. Sandaling tumayo si Zephyr na hindi kumikibo, nakikinig sa sasabihin ni Lincoln bago niya ipilit si Wesley. Zephyr jeered, Hey! You're just the Khan's family pooch, stop your delusion of grandeur. Si Wesley, nang makitang nakatayo sa harapan niya si Lincoln, ay hindi napigilan na tuwang-tuwa. Zephyr, **starred ka, ang lakas ng loob mong isumpa si Master Lincoln. Paano kung lumuhad ka ngayon at humingi ng awa sa kanya? Bagamat pinanindigan siya ni Zephyr, alam niyang hindi siya mangangahas na patayin ni Zephyr. Tama na, Zephyr. Bitawan mo kaagad si Wesley at humingi ka ng awa. Maaaring ikaw ang tagapagmana ng Khan, ngunit sapat na ang pag-atake mo sa akin para patayin kita. Tanong ni Lincoln. Ganun ba? Sagot ni Zephyr, may ngiti sa labi. Si Lincoln ay nanatiling kalmado, hindi gumawa ng biglaang paggalaw, o anumang pagsisikap na isaalang-alang ang presensya ni Zephyr. Alam ni Lincoln, kahit gaano pa kalakas si Zephyr, hindi niya ito sasampalin. Pagkatapos ng lahat, si Lincoln ang personal na tagagamot ng Khan, kung mawawala lang siya, mawawala ng lakas ang buong angkan. Zephyr anak ko, bilasan mo at. Bago matapos si Lincoln, itinaas ni Zephyr ang kanyang paa at hinayaan na bumaba ang kanyang paa ng biglaan at malakas sa templo ni Wesley, na nagtapos sa kanya ng isang nakakarimarim na pagpisil. Nang makita ito, nanlaki ang mga mata ni Lincoln, saka itinaas ang daliri kay Zephyr, You. There. Hindi niya inaasahan na magiging ganito katiyak si Zephyr, na papatayin si Wesley sa harapan niya mismo. Zephyr. You will regret doing that. Kahit si Mist mismo ay hindi makakaligtas sa iyo ngayon, with that, Lincoln snapped his fingers. Biglang naramdaman ang hangin sa paligid nilang dalawa na parang naglaho, humigop sa hindi malamang paraan. Halos hindi na ito makahinga. Isang malakas at umuusbong na tunog ang umalangaw sa harap ng plaza, at kasama nito, dumating ang isang malaking palad na kasing laki ng isang burol, patungo kay Zephyr. Kung mayroong anumang mga pagdududa na si Lincoln ay malapit ng maging isang agility fighter, wala nang natitira. Gayunpaman, nilibak ni Zephyr ang kanyang pag-atake, iligtas mo ito, umiyak siya, at sinindihan ang Lightfoot. Kabanata 43. Isang malakas na kaluskos ang umalangaw sa buong bakuran, ipinaabot ni Zephyr ang kanyang kamao upang ipagtanggol ang sarili. Nabasag ang palad ni Lincoln, na nagpapadala ng nakamamanghang hanay ng mga kulay sa kalangitan. Ang suntok ay hindi tumigil doon. Gayunpaman, nakarating ito sa aktwal na palad ni Lincoln na may nakakasakit na langit-ngot, na sinundan ng mga hiyawan ng paghihirap. Hindi napigilan ni Lincoln na titigan ang naputol niyang braso, na walang magawang bumagsak sa tabi niya. Nang makita ito, nagpakawala ng panibagong sigaw si Lincoln. Gayunpaman, hindi tumigil si Zephyr, hinawakan niya ang palso ni Lincoln at pinabagsak siya sa hangin. Makapangyarihan na si Zephyr, ngunit ang galit niya sa kalagayan ni Leia ay nagdulot sa kanya ng galit na galit.
Hinawakan ni Zephyr si Lincoln, bago siya hinayla pababa, pabalik sa lupa, humarap muna. Ang bawat koneksyon ay umalingaw sa buong courtyard habang ang lupa ay nabibitak sa ilalim ng panga ni Lincoln. Nakatitig lang si Lincoln nang walang magawa habang pinahintulutan niya si Zephyr na hawakan siya, hindi niya akalain na magagapi siya ni Zephyr ng ganoon. Gayunpaman, ang mga kaisipang ito ay mabilis na nawala, alam niya, kung hindi siya kumilos ng mabilis, siya ay mapupunit sa kalahati. Bumibilis, lumalakas pa ang mga galaw ni Zephyr. Si Lincoln ay itinatapon na parang laruan ng aso. Walang humpay si Zephyr, lahat ng pang-aalipusta, paghamak, galit, puot. Lahat ng nararamdaman niya para kay Lincoln, ay nakadisplay dito. Bago niya namalayan, niluwa ni Lincoln ang mga sariwang tumalsik na dugo, nabahiran ang kanyang magagandang damit, mga damit na ngayon ay punit-punit at punit-punit. Mas hobo na ang itsura niya kaysa honorary ngayon. Walang makapagsasabi na ang taong ito ay dating isang dakila at iginagalang na gamot. Bilasan mo. May narinig na boses, pinutol nito ang parusa ni Lincoln. Zephyr, what the F*** are you doing? Tumigil ka. Utos ng boses, malakas at nahihiyang. Dumating si Mistkan kasama ang isang plate ng mga lalaki, ang mukha nito ay walang katapusang galit. Mistkan. How dare you humiliate me ng ganito? How dare you? Sigaw ni Lincoln, puno ng lason at dugo ang mukha, tinitigan niya ang mga punyal patungo sa patriarch ng Khan. I am a revered medicine man, and yet, here I am, being manhandled by one of yours. Patuloy niya. Master Lincoln, please, this is all a misunderstanding. Mist replied, flustered. Without the pills, no Lincoln, no clan can be great. Kung wala si Lincoln, walang mga table tasks. Gayunpaman, nang makita niya ang lahat sa kanyang harapan, naramdaman ni Mist ang panginginig sa kanyang gulugod. Ni minsan ay hindi niya naisip na makita si Lincoln, duguan at laslas, nabitin sa kamay ni Zephyr. Sa tabi ni Mist ay si Puck, galit na galit sa presensya ng kanyang ama, na galit na tumawag kay Zephyr, Zephyr UC*R, let Master Lincoln go. Nagpatuloy si Mist, Zephyr, naririnig mo ba ako? Kung hindi dahil sa tatay mo, matagal na kitang tinanggal sa Khan. Lumuhad ka at humingi ng tawad, anak. Hindi pinansin ni Zephyr ang kanilang mga kahilingan at bumaling kay Lincoln. Lincoln. Nasaan si Leia? Puno ng killing intent ang mga mata ni Zephyr, para bang may mga espadang nakausli sa kanyang mga mata, tumusok kay Lincoln. That be *H. Bago pa matapos ni Lincoln ang kanyang pangungusap, nagpadala si Zephyr ng isang malademonyong sipa sa kanyang dibdib. Tama na. Kunin mo siya. Sigaw ni Mist. Hindi nilayo ni Mist na patawarin si Zephyr, hindi lamang niya nagawang mali si Lincoln, ngunit nagdala ng malaking kahihiyan sa Khan. Gayunpaman, curious pa rin si Mist kung paano naging malakas ang B***starred na tulad ni Zephyr, wala rin siyang casual na pag-access sa mga table tasks, nakita na iyon ni Mist, ngunit narito siya nakatayo habang binubugbog niya si Lincoln. Mayroon ba siyang malaking kayamanan sa kanya, na nakakaakit sa kanyang pagkatao? O siya ba ay laging may ganitong kapangyarihan, ngunit itinago ito? Hindi. Imposible yon. Kahit gaano niya kahirap o kahusay itago, dapat may nakadama. Tiyak na mayroon siyang uri ng tulong. Kapag nahawakan ko na siya, ipapasalite ko siya. Sa pag-iisip tungkol sa kung paano maaaring magkaroon ng magandang biyaya si Zephyr sa kanya, nagpadala ng isang alon ng kaguluhan sa Mist. Kabanata 44. Master. Biglang may mahinang boses ang umalangaw-ngaw sa likod ni Zephyr. Sa sandaling iyon, halos agad na nawala ang galit na bumabalot sa mukha ni Zephyr, mabilis niyang ibinaling ang ulo upang salubungin ang boses. Doon, nakita niya si Leia, luha sa mga mata, nagmamadaling lumabas para salubungin siya. Namumugto ang mga mata niya, may bahid ng luha ang pisngi, napailing siya. Gumaan ang pakiramdam ni Zephyr nang makitang hindi nagalaw ang kanyang mga damit, hindi siya ginalaw ni Lincoln. Leia. Tinawag siya ni Zephyr, hindi bago niya sinipa si Lincoln. Niyakap niya ng mahigpit si Leia,
Ayaw niyang humiwalay pa. Leia, kamusta? Tanong ni Zephyr, kita ang pag-aalala sa mukha ni Leia. I'm fine, Master, you're fine. Ang galing. Masayang sagot niya, gumaan ang loob. Nang makita si Zephyr, mas nakaramdam si Leia ng pag-aalala sa kanya kaysa sa kanyang sarili. Si Zephyr, na natauhan nito, ay hindi maiwasang sumakit sa loob. Bilisan mo. Alisin mo sa paningin ko ang taksil na B***starred na ito. Kung lumaban siya, patayin mo siya, utos ni Mist na puno ng galit ang boses. Galit lang ang naramdaman ni Mist nang makitang natangay ang bugbog at sirang katawan ni Lincoln. Yes sir. Isang hilera ng Khan guardsman ang naglabas ng kanilang mga armas at sumugod kay Zephyr. Pumunta ka sa likod ko, Leia. Mahinahong utos ni Zephyr, inilagay siya sa harap niya, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay niya. Oras na para ipakita ang tunay niyang kapangyarihan. Dumiretso ang mga mata ni Zephyr, bumitaw ang focus niya, 1,000 hiwa ang sumugod sa kanya. As long as Leia is fine, everything is fine. So, paano kung hindi na siya makakauwi? Matagal nang iniwan ni Zephyr ang Khan bilang kanyang pamilya. Pinatibay ni Zephyr ang kanyang sarili para sa dakilang labanan na darating. Biglang umalangaw-ngaw ang isang masayang tawa, na sinundan ng isang boses mula sa labas. Hahaha. Mist Khan, ano ba ang pinasok mo? Tila isang tigre ang nagsalita, namumuno at makapangyarihan. Pumasok ang isang grupo ng mga nakabaluti na gwardya, sa loob ay nakatayo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, dahan-daang humahakbang. Ang kanyang posture ay maharlika, ang kanyang ekspresyon ay mahigpit ngunit kalmado, ang kanyang presensya ay mabigat at may epekto. Bagamat ang lalaki ay mukhang nasa 40 anyos na, siya ay may sigla at. Nang makitang lumitaw ang lalaking ito, tumahimik si Zephyr, dahan-daang ibinaba ang kanyang espada, at mas hinigpitin ang pagkakahawak kay Leia. Panginoon ko! Bakit ka naparito? Tanong ni Mist habang mabilis na nakayuko ng may paggalang, bakas sa mukha niya ang takot at paggalang. Bagamat dumating ako nang hindi ipinaalam, masisisi mo ba talaga ako sa lahat ng mga halabulo na nangyayari dito? Sagot ng alkalde, puno ng ngiti ang mukha, gayunpaman, ni minsan ay hindi umalis ang kanyang tingin kay Zephyr. Ang lalaking nauna sa kanila ay si Bruce Starr, ang alkalde ng Starlight City. Nakilala agad ni Zephyr ang lalaki, si Bruce at ang kanyang ama ay malapit na magkaibigan, hanggang sa tawaging magkapatid na labanan. Sa kanyang nakaraang buhay, nagpadala si Bruce ng isang sugo sa sambahayan ng Khan pagkatapos niyang marinig ang pagtakas ni Zephyr, humingi siya ng paliwanag, at si Zephyr mismo. Mula noon, si Zephyr ay nakadama ng tame time na pasasalamat para kay Bruce. Sir, patawarin niyo po ako, ganito lang po. Kawawa. Please, hayaan niyo muna akong hulihin si Zephyr na traidor, pagkatapos, magdaraos po ako ng isang engranding piging para sa inyo, sir. Pakiusap ni Mist. Mist, ganyan ka ba talaga kamangmang? O nagkukunwaring kamangmangan ka lang? Chuckled Bruce, smiles on display towards Mist. Panginoon ko, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Mist, habang pilit na ngumiti, nag-iwan ng bahagyang takot ang boses niya. Kabanata 45. Nandito ako ngayon, para protektahan ang aking godson, Zephyr. Ang aking kapatid na si Zenith, ay nawala ng walang bakas. Ang kanyang anak ay walang pag-aalinlangan na sa akin pagkatapos ng lahat. Sabi ni Bruce. Akala ko maaari kong ilaan ang ilan sa aking libreng oras para sa isang mabilis na pagbisita, sinong mag-aakalang makikita ko ito. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, umasim ang boses ni Bruce, ang kanyang ekspresyon ngayon ay malamig at hindi nagpapatawad. Si Zenith ang karapat-dapat na patriyarka sa Khan, tama, si Zephyr dapat ang nararapat na tagapagmana, ngunit ganito ang pakikitungo mo sa kanya. Patuloy niya, Mist Khan, Zenith Khan is your own flesh and blood, how could you do this to Zephyr? Tahim. Ang boses ni Bruce ay lumaki ang sama ng loob sa bawat salita. Panginoon ko po, ito po ay isang bagay na pampamilya, kahit na ikaw ang aming mayor,
Wala po kayong dahilan para makialam, sagot ni Miss na mahirap basahin ang kanyang ekspresyon. Walang dahilan. Miss Kan, nasa akin ang lahat ng dahilan para makialam ngayon. Utos ni Bruce, Zephyr, sumama ka sa akin. Let's see who dares stop you. Buo ang tiwala ni Zephyr kay Bruce, wala siyang naramdamang masamang hangarin o lihim na motibo mula sa lalaki, tanging tunay na pag-aalala. Nilapitan ni Zephyr si Leia, at dahan-daang lumipat sa courtyard papunta kay Bruce. Zephyr. Sigaw ni Puck, hindi na niya nagawang hayaan na lang na lumayo si Zephyr. Ano? Nagtaas ng boses si Bruce habang nakatitig sa mga punyal kay Puck. Nang makita ang namumunong mukha ni Bruce, natakot si Puck na sumuko, tikom ang bibig, nanginginig ang katawan, hindi na siya magsasalita pa. Hanggang sa makaalis na sina Bruce at Zephyr ay lumingon si Puck kay Mist, pare. Hinahayaan ba talaga natin siyang maglakad ng ganyan? Sumagot si Mist, ano ang gagawin mo dito? Si Bruce ay isang agility fighter, at ang mayor ng Starlight. Wala tayong karapatang pagsabihan siya. Ano? Agility fighter siya. Bulalas ni Puck, hindi napigilan ang pagkabigla. Oo. Bakit ko pa hahayaang makalayo si Zephyr ng ganon kadali? Akala mo ba sasalungat ako kay Bruce? Kasalanan ni Zephyr ang lahat. Kung hindi lang niya tinanggihan ang mga pills ni Lady Greenwood, magiging agility fighter na rin ako ngayon. Sagot ni Mist sa nagngangalit na mga ngipin. Ang mga agility fighter ay mas malakas kaysa sa mga strength fighter. Ang mga antas na ito ng mga mandirigma ay maaaring gumawa ng anuman sa Starlight, nang walang labis na pag-aalala. Ang nag-iisang agility fighter ay magbibigay ng malaking pakikitungo sa mga Kan, lalo na sa mga lingkod ni Bruce. Ang isang agility fighter ay walang biro. Kung gugustuhin niya, madaling maging hari si Bruce sa halip na isang mababang alkalde. Napaisip si Mist, Zephyr that be asterisk starred. How on earth did he got so strong? Mahirap na namang intindihin ang mga ekspresyon ni Mist, ngunit halatang malalim ang iniisip niya. Salamat, Bruce, sa pagligtas mo sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung hindi mo ginawa, seryosong sabi ni Zephyr. Dito ka nakatira? Tanong ni Bruce nang makita ang wasak na barong-barong na minsang tinawag ni Zephyr sa bahay. Pagkatapos mawala ng tatay ko, pinagbabaril na ako ni Mist. Ginawa niya ang lahat para apihin ako. Kaya, tahimik na paliwanag ni Zephyr. Napabuntong hininga si Bruce, Zephyr my boy, I am so sorry, napahinto siya. For the past few years, I was away. It was only recently that I heard of your predicament, though I've never expected na magiging ganito kalala. Ikaw ama at ako ay parehong magkapatid sa labanan, ngunit hindi kita kailanman pinrotektahan. Ang alon ng pagkakasala ay unti-unting namuo kay Bruce. Ngumiti si Zephyr, you don't need to feel this guilty, Bruce. It's not your fault after all. Nang marinig ito, nilinga ni Bruce si Zephyr, Zephyr, gusto mo bang manatili sa aking lugar? I assure you, no one will dare come trouble you. Matapos pakinggan ang alok ni Bruce, ngumiti si Zephyr at umiling, it's alright, it's not my place to stay with you anyway. I'll probably bring upon trouble. The truth, however, was not so simple. Lincoln was still alive, Mist and Puck still frolicked in the Kan household, how could Zephyr just leave? Sige. Kung kailangan mo ako, alam mo kung saan ako hahanapin. Sagot ni Bruce habang tumatango, hindi naman siya makikipagtalo. Tama, Bruce, alam mo ba kung bakit nawala ang aking ama? Kabanata 46. Sa wakas ay tinanong ni Zephyr ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. Sa kanyang nakaraang buhay, sinisiyasat ni Zephyr ang balita ng kanyang ama, ngunit walang lumabas. Katulad ng abo at baga na pinapatay sa kalagitnaan ng paglipad, si Zenith ay nawala ng walang bakas. I'm not sure, I don't know much. Nung nawala si Zenith, wala ako, that didn't help. However, kung tama ang hinala ko, it must have something to do with your mother. Sabi ni Bruce. Nanay ko. Sabi ni Zephyr na nakakunot ang noo.
Ang mga kalagayan ng kanyang ina ay mas mahiwaga kaysa sa kanyang ama. Ano man ang buhay, kaunti lang ang alam ni Zephyr tungkol sa kanyang ina. Hindi niya nakita ang kanyang ina, kahit noong bata pa siya. Mysterious talaga ang identity ng nanay mo, even I've never met her before, sagot ni Bruce. Ngunit ang masasabi ko sa iyo ay ito, ang iyong ina ay isang makapangyarihang babae, ang kanyang kasaysayan ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Habang nag-uusap ang dalawa, si Mist ay nanirahan pabalik sa sambahayan ng Khan sa kanyang trono, nakakuyom ang kanyang kamao. Pare, anong gagawin natin? Sabi ni Lincoln kapag hindi natin papatayin si Zephyr, aalis na siya, galit na sabi ni Puck. Hindi masaya si Mist, si Lincoln ay isang tagalabas kung tutuusin, wala siyang karapatang maging mapangahas, ngunit ano ang magagawa niya? Kailangan nila siya. Itong B***starred na ito, lalong nagiging demanding. Wala siyang iba kundi isang pet sa atin, how dare he overstep his boundaries? Bulalas ni Mist habang inihampas ang kamao sa isang mesa. At ikaw, di ba sabi mo lakas lang si Zephyr sa level 4? Ibinaling ni Mist ang galit kay Puck, bakit si Lincoln ay binugbog ng husto? Isa siyang lakas ng level 9. Kahit ako hindi ko siya nakuha. Lalong nagsalubong ang kilay ni Mist nang maisip ang lakas ni Zephyr. Pare, gulat na gulat din ako gaya mo. Alam mo kung ano si Zephyr. Kahit ako madali siyang mapatay noon. Sumagot si Puck, sino ang nakakaalam na ang kanyang paglalakbay sa Feather Forest ay magpapaganda sa kanya ng ganito? Tumango si Puck. Pagpapalaki. Nagulat na sabi ni Mist. Ang pagpapalaki ay hindi ang iyong pamamaraan ng bawat lalaki. Kahit na ito ang pinakamahina, aabutin ng maraming taon para makabisado. How did Zephyr achieve this? Patuloy niya. Mist contemplated his words, a greedy look overtaked his face. Ang Khan, kahit na isang malakas na presensya sa Starlight, ay isang menor de edad na ang Khan. Ito ay hindi masyadong malakas o katamtamang mahina. Gayunpaman, ang pagpapalaki ay isang bagay na hindi maaaring makabisado ng miyembro ng Khan. Nagtataka si Mist kung makakamit niya ang ganoong kasanayan, walang alinlangan na itataas nito ang status ng Khan. Grabe naman ang mga galaw niya. Wala akong pagkakataong ipagtanggol ang sarili ko. Baka nakamit pa ng bastos ang isang status. Nagpatuloy si Puck. Isang status. Nanlaki ang mga mata ni Mist sa naisip, mabilis na sumunod, sabihin mo sa akin ang lahat ng nangyari ngayon, hanggang sa pinakamagandang detalye. Utos ni Mist. Sa mundong ito, ang kahusayan sa pakikipaglaban ay maaaring ikategorya sa iba't ibang attunement mula sa pinakamahina hanggang sa pinakamalakas katawan, isip, pagkatapos ay kaluluwa. Kung saan, ang bawat attunement ay maaaring higit pang ikategorya sa novice, adept, at master. Ang lahat ng ito ay mabilis na maibubuod sa isang katayuan. Hindi alintana kung ito ang iyong karaniwang body attune fighter, o ang mythical soul attune fighter, hindi ito isang bagay na maaabot ng Khan. Lahat ng Khan fighters ay mahina kumpara sa antas na ito ng lakas, sa anumang kaso, ang mga Khan fighters ay maituturing na average. Kabanata 47. Para maabot ng isang clan ang isang status, tiyak na itataas sila nito sa iba. Tanging ang mga may kasaysayan na umabot sa libu-libong henerasyon ang magkakaroon ng status na ito. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, para maabot ng isa ang antas ng katayuan, kailangan nilang mag-enroll sa isang akademya. Kaya naman, natarante si Mist. Bagaman karaniwan ang pamamaraan na ginamit niya, mayroon itong nakakatakot na mystical effect, at naparalisa ako. Sabi ni Puck, at nagpakawala ng kilig sa kakaisip sa parusa ni Zephyr. Imposible. Walang nakakamit ng status sa Starlight City, paano makakamit iyon ni Zephyr? Napabuntong hininga si Mist, umiling-iling. Kung maririnig lang ni Zephyr ang usapan nila, matatawa na sana siya sa pathetic ng mga ito. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang earthquake fist ay hindi kailanman hinahangad na ilipat, ngunit sa pagpapalaki mula sa kanyang focus, hindi ito dapat maliitin. Nakatulong man ito kay Zephyr na maabot ang isang status, ay hindi pa rin mapagtatalunan.
Bilis. Alamin kung ano ang nangyayari. Ang kawalan ng ebidensya ay hindi katumbas ng ebidensya ng pagliban. Dapat nating alamin kung paano nakarating si Zephyr sa antas na ito, kahit nahadlangan tayo ni Star, dapat. Utos ni Mist. At saka, narinig kong aalis na naman si Star sa Starlight, kahit patayin natin si Zephyr, wala siyang magagawa. Tinahol niya ang order niya kay Pop. Sa kabila ng maaaring sabihin ng iba, ang Starlight City ay pag-aari ng Khan. Malaki ang looban, mas malaki ang bahay. Mayroon itong mayayabong na mga bulaklak at dahon, nakakapreskong malinaw na batis, at mga peking burol. Master, ito ba talaga ang bago nating tahanan? Excited na tanong ni Leia. Walang alinlangan na 10 beses itong mas mahusay kaysa sa kanilang luma, sira-sirang barong-barong. Yup, this is our new home, sabi ni Zephyr na tumatango-tango, gayunpaman, nanatili ang kanyang bantay. Sa pagtingin sa mga katulong sa paligid, ang mga alilang babae, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga ito ay hindi lamang mga katulong gayunpaman, ngunit ang mga sinanay na mandirigma, na kahit na mahina, ay narito upang subaybayan siya, alam ni Zephyr. Alam din ni Zephyr na hindi panindigan ni Mist Khan ang kaunting ginawa niya laban kina Lincoln at Pop. Bagamat hindi kumikilos si Mist, naisip ni Zephyr na malamang na maghihintay siya ng pagkakataong mag-strike. Ang mahahanap lang niya ay isang mahirap na oras. Kailangan din niyang makipaglaban kay Bruce. Napaisip si Zephyr. Si Bruce Star ang mayor ng Starlight, kahit gaano pa kalakas ang Khan, sila ay palaging nasa ibaba ni Bruce. Maaaring isa na akong lakas ng level 8 ngayon, ngunit sa aking focus at sa aking sword skills, kahit na strengths ng level 9 ay hindi tugma. Napaisip si Zephyr. Kung pagsasamahin ko ba iyon sa aking might, kahit ang mga agility fighter ay hindi magkakaroon ng pagkakataon. Alam ni Zephyr kahit anong pilit ni Mist. Hinding-hindi siya matatalo. Habang pinag-iisipan niya ito, dahan-dahan niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao saka nagpakawala ng malakas na buntong hininga, at nagmamadaling pumunta sa kung saan. Isang malakas na kalabog ang umalangaw-ngaw. Ang mga tunog ng bumubulusok na tubig ay bumagsak sa mga batong dumaan, na sinamahan ng pagdagsa ng talon pababa patungo sa isang figure sa ibaba. Si Zephyr ay nakatayo sa ibaba ng talon, hubot-hubad bilang isang sanggol habang hinahayaan niyang mahugasan siya ng tubig. Ang kanyang mga paa ay matatag na nakatanim sa malaking bato sa ibaba, kahit gaano pa kalakas ang mga alon, hindi kumikibo si Zephyr. Mahina na, sabi ni Zephyr. Sinanay niya ang kanyang sarili sa antas na higit pa sa kayang gawin ng mga alon ng talon para sa kanya. Kabanata 48. Mukhang kailangan kong maghanap ng bagong paraan para magsanay. Napabuntong hininga si Zephyr. Inilabas niya ang kanyang kanang braso, halika. Dahil doon, isang puting liwanag ang bumungad sa kalangitan, pagkatapos ay dumapo sa kamay ni Zephyr. Ang kanyang espada ay puno ng focus, at nag-vibrate sa kanyang kamay. Mahigpit niya itong hinawakan bago siya nagpadala ng arseng slash patungo sa talon. 7/5/. Isang alon ng kumikislap na liwanag ang dumaloy patungo sa talon, minsang naghiwa-hiwalay bago nagsama-samang muli upang bumuo ng isang spiral ng enerhiya. Ang daloy ng talon ay nagbunga sa spiral, at kahit papaano ay nagsimulang dumaloy pabalik. Nang makita ito, hindi tumigil si Zephyr, muli, tinawag ang kanyang tunay na lakas. Ika-6 na slash. Dito, ang kanyang espada ay nagpakita ng kanyang sarili na lampas sa orihinal na haba nito, ito ay gumuhit na ngayon sa 300 feet ang haba, na nagiging isang mahusay na espada. Ipinadala ito ni Zephyr laban sa talon, na epektibong pinutol ito sa kalahati. Isang malakas na pag-crack at pagguho ang naganap, at ang dating malaking talon ay nakitang nahati sa gitna sa dalawang batis. Hindi ito tumigil doon gayunpaman. Nahati ang batis hanggang sa pinanggalingan nito. Ang pag-atake ni Zephyr ay nagpadala ng 1,000,000 bato at maliliit na bato sa hangin, bawat isa sa kanila ay bumagsak na parang ulan kaagad pagkatapos. The 7 slashes live up to its legend. Bulalas ni Zephyr.
Siya ay lubos na nasisiyahan sa kapangyarihang ito. Siya ay nagbigay ng isang maliit na buntong hininga pagkatapos. Sa kanyang nakaraang buhay, nakita ni Zephyr ang maraming mga diskarte, bawat isa ay maalamat sa sarili nitong karapatan. Gayunpaman, dahil hindi man lang niya natutunan ang mga ito, hindi na siya nag-abala pang alalahanin ang kanilang mga pamamaraan. Kahit na ang 7 slashes ay itinuturing na isang karaniwang hakbang, hindi karapat-dapat sa maraming kahusayan. Kung alam ko lang na kaya kong mag-reincarnate, sana nag-observe ako at natuto ng mas maraming techniques. Marami pa sana akong mind-attuned masters. Napabuntong hininga si Zephyr. Gayunpaman, hindi sumuko si Zephyr. Bagamat hindi maganda ang kanyang 7 slashes, tiyak na mas mahusay ito kaysa sa isang karaniwang baguhan na may katawan. Maaaring isalansan ng isa ang bawat slash sa itaas ng bawat slash, kaya, lumilikha ng walang hanggang bundok ng pinsala. Kung ang isa ay magsasalansan ng kanyang mga slashes hanggang sa ikapito ay magiging kapangyarihan nito. Biglang may kumalusko sa likod niya. Bago niya namalayan, isang figure ang lumitaw kaagad sa likod ni Zephyr, at lumuhad sa lupa upang salubungin siya. Guro. Kalmado ang mukha ni Zephyr, inaasahan na niyang lalabas siya rito. Lumingon si Zephyr kay Luis na nakayuko sa lupa bilang paggalang. Bumangon ka, Luis, utos ni Zephyr. Salamat, Panginoon ko. Dahan-daang bumangon si Luis mula sa lupa. Ang kanyang mga galaw ay may malaking paggalang sa binata na nakatayo sa kanyang harapan, mabagal at may pamamaraan. Nang sinalubong ni Luis ang mga tingin ni Zephyr, hindi maiwasang malaglag ang kanyang panga nang mapansin niya ang kapangyarihang kanyang ibinuga, at ang malaking peklat sa talon na kanyang iniwan. Iniisip niya kung ang isang strength ng level 9 ay may kakayahang gumawa ng ganoong gawa. Kung may mga pagdududa man siya noon tungkol sa pagsunod kay Zephyr, siguradong wala na sila ngayon. Not bad at all Luis, lakas ka ng level 6 ngayon. Zephyr remarked, matapos siyang tingnang mabuti. It's all thanks to your generous gifts my lord, kung hindi dahil sa mga table tas mo, ako pa rin ang mahina. Tuwang-tuwang sagot ni Luis. Siya ay isang matandang lalaki, ang kanyang potensyal ay karaniwan. Sa katunayan, kung hindi dahil sa mga gifted na table task ni Zephyr, siya ay isang karaniwang tao. Ito ay simula pa lamang, kung gagawin mo ang sinasabi ko, ikaw ay gagantimpalaan ng mabuti sa ibaba ng linya. Nangako si Zephyr, at pagkatapos ay nagpatuloy, gayunpaman, kung mahuli kita na may iba pang motibo, hindi ako magdadalawang isip na talikuran ang ating kasunduan at higit pa. Matigas niyang pagpapatuloy habang malamig na nakatitig sa mga mata ni Luis. Ako, Luis, sa pamamagitan nito ay sumusumpa, hinding-hindi kita ipagkakanulo, Panginoon ko. Napasigaw si Luis at agad na napaluhod. Kabanata 49. Hindi tanga si Luis. Bagamat binigyan lang siya ni Zephyr ng isang kakarampot na spirit pill, naramdaman niya kung gaano ito kalakas kaysa sa karaniwang mga tabletang ibinibigay ng Khan. Tsaka 10 na ang binigay ni Zephyr sa kanya, napaka-generous na regalo. Mahuhulaan lamang ni Luis kung paano nakuha ni Zephyr ang kanyang mga kamay sa kanila. Si Zephyr ay may sariling personal medicine man. Ang mga lalaking gamot ay lubos na iginagalang sa buong lupain, makikita ito sa kung paano tinatrato ng Khan si Lincoln. Ang mga medicine men ay maaaring ikategorya sa 9 na antas, mula sa isang nakastar na manggagamot hanggang sa isang 9 na nakastar na wizard, ang kalidad ng kanilang mga table tasks ay sumunod sa parehong ranggo. Walang masyadong mga medicine men sa paligid, sa buong Starlight, 2 lang ang nakita. Si Lincoln ay isang medicine man sa pinakamababang antas, ngunit siya ay ipinarada sa paligid ng Khan grounds na parang royalty. Nakakatakot isipin ang galing ng gamot sa likod ni Zephyr. Ang hulang ito ay higit na nagpalakas ng pasya ni Luis na sundin si Zephyr. Gayunpaman, ang totoo, si Zephyr mismo ang tao sa likod ng mga table tasks. Mahirap sisihin si Luis dahil hindi niya alam, pagkatapos ng lahat, ang mga kinakailangan upang maging isang medicine man ay masyadong mahigpit, at masyadong hinihingi. Iilan lamang ang may karapatan, at kakayahan, na maging isa. At saka,
hindi pa formal na sinanay si Zephyr noon, paano malalaman ni Luis? Good. Well, tell me, anong balita ang dala mo? Tanong ni Zephyr habang alam niyang tumango. Panginoon ko. Nagsimula si Luis, ang iyong lugar sa kan ay tumaas ng husto. Ang mga sumuporta sa iyo noon ay nangakong protektahan ka. Si Mist mismo ay hindi na nang ahas na salungatin ka sa publiko, gayunpaman, ang mga katulong na pinapante niya sa iyo ay nandyan lahat upang tiktikan ka. Gayon din, huminto si Lincoln sa paggawa ng mga table task dahil sa kanyang mga pinsala. Inihayag ni Luis ang lahat ng kanyang nalalaman. Bahagyang tumango si Zephyr nang marinig niya ito, mahalagang impormasyon sila. Never knew there are those that supported me back home, napabuntong hininga si Zephyr. Yes my lord, in fact, there is one more thing I need to tell you, biglang sagot ni Luis. Ano ito? Pinindot ni Zephyr. Sa narinig ko, kabilang sa mga sumusuporta sa iyo, ay ang iyong tiyuhin, sagot ni Luis. Pinindot ni Zephyr, curious. Ang tiyuhin na pinag-uusapan ay walang iba kundi si Spout Khan, bunsong kapatid sa tatlong ulong Khan. Gayunpaman, si Spout Khan ay isang pribadong tao, bihira siyang magpakita ng kanyang sarili. Wala rin siyang pakialam sa kanyang posisyon sa Khan. Ilang beses pa lang nakilala ni Zephyr si Spout sa kanyang nakaraang buhay, ni minsan ay hindi niya naisip na sinuportahan siya ni Spout. Yes my lord. Sa totoo lang, inaalalayan ka niya sa anino. Madalas kanyang tinulungan ng palihim pag nasa panganib ka, sagot ni Luis. Nagulat si Zephyr sa balitang ito. Nag-isip pa si Zephyr, kung hindi dahil sa panghihimasok ni Spout, walang alinlangang mas maaga siyang napatay ni Mist. This is good news. Bulalas ni Zephyr, at tumango bilang pagsang-ayon. Isang maliwanag na buwan ang tumaas sa kalangitan sa gabi, ang pilak nitong kinang ay nagpapaliwanag sa lahat ng nasa ilalim nito. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang lalaki ang humawak ng isang longsword, at nagpadala ng kanyang lakas. Ito ang nagbigay daan sa kanyang mga pagpapakita na magkasalungat sa isa't isa, kaya't nagdulot ng maganda ngunit halos hindi nakikitang mga kislap na umalangaw-ngaw sa buong kalangitan sa gabi. Ang mga mystical sword ay lumipad sa masikip na porma sayon, ang kanilang focus ay mabangis. Tila natatakpan ng mga espada ang buong kalangitan sa gabi. Nandito ito, sa labas mismo ng perimeter ng unos ng espada, isang grupo ng 4 na nagtago sa kagubatan. Kabanata 50. Hindi ba't basura ang B***starred na ito? How is he so powerful? Tama, hindi ba si Zephyr ay isang average na pang-araw-araw na lalaki? Hindi man lang siya dumaan sa anumang pagsasanay. Paano siya napakahusay? Tingnan mo ang sword skill na iyon, halos totoo. Walang sino man sa Starlight ang maaaring magkaroon ng ganoong kapangyarihan. Talaga bang nabigyan ng malaking biyaya ang hamak na B***starred na ito? Kailangan nating mag-report agad. Paanong hindi natin alam ang tungkol dito? Matagal na tayong nakatira sa tabi niya. Kung alam ni Master Khan ang tungkol dito, siguradong mapag-alitan tayo. Ang 4 na figure ay nag-uusap sa pananahimik na tono, ang kanilang mga mukha ay nakapinta sa takot. Nakahinga ng maluwag si Zephyr at ipinatong ang kanyang espada sa kanyang harapan, ngunit walang pawis ang kanyang noo. Nakabisado ko na yata ang 7th slash. Ang pagsasanay para sa 7 slashes ay naging madali mula noong kinuha ko ang aking focus. Gayunpaman, ang pagwawagi sa 7th slash ay tumagal ng mahabang panahon, walang duda na ito ay isang makapangyarihang pamamaraan, naisip ni Zephyr. Ayon sa kanyang paghuhusga, bahagya pa lang niyang pinagkadalubhasaan ang 7th slash. Para lubos niyang ma-master ang 7th slash, kakailanganin pa rin niya ng ilang araw ng trabaho para mag-commit. Gayunpaman, ang mayroon siya ngayon ay sapat na. Marahil, maaaring hindi na niya kailanganin ang might para sa tulong kapag nailabas na niya ang 7th slash. Posibilidad na niya na makipaglaban sa mga agility fighter. Walang duda, ito ay isang magandang pamamaraan. Bulalas ni Zephyr, nasiyahan sa kanyang trabaho. Dahan-dahan niyang pinadausdos ang palad sa gilid ng espada, sinundan ito ng mga mata.
Biglang dumilat ang mga mata niya sa mga puno. Ano sa tingin mo? Sigaw niya. Sa isang iglap, nagpadala siya ng isang slash na lumipad patungo sa kagubatan. Pinutol ng slash ang lahat ng mga sagabal, pinutol ang maraming puno na nagpadala ng mga alabok na ulap sa hangin. Maya-maya ay may sumigaw, tatlong lalaki ang lumitaw mula sa mga alabok na ulap, at sa likod nila, nakahiga ang isang katawan sa lupa, ang kanyang katawan ay nahati sa kalahati, na humahagulgol sa kanyang mga hiyawan. She asterisk T. Nahanap na tayo ni B asterisk starred. Takbo. Agad na umalis ang tatlo, at hindi nagtagal para sa isang tugon. Sapot. Cloud stride. Windwalk. Tumawag silang tatlo, nagmanifest ng kanilang mga galaw at tumakbo palayo. Tumakas. Bastos. Tumawa si Zephyr, at agad na nawala sa manipis na hangin. Na-trigger ni Zephyr ang Lightfoot, naghalo sa kadiliman, at pinabilis ang kagubatan. Binunot niya ang kanyang espada, at isa pa ang naputol. Kasunod nito ay binawi muli ni Zephyr ang kanyang talon ng walang tigil, sa kanya tinamaan ang natitirang dalawa sa likuran, dahilan para bumagsak ang mga ito sa lupa. Please. Please spare us. Nagmamakaawa ang isa, nanginginig ang buong katawan sa takot. Zephyr ay isang puwersang dapat katakutan. Walang nakaisip na ganito kabilas si Zephyr. Yung mga galaw mo, hindi naman kan techniques diba? Tanong ni Zephyr, kumunat ang noo niya. Bilang tagapagmana ng Kan, si Zephyr ay hindi estranghero sa maraming pamamaraan ng Kan. Sabihin mo sa akin kung sino ka, at kung ano ang ginagawa mo dito, kung gayon, baka palayain kita. Hiningi ni Zephyr, na itinaas ang kanyang espada. Ang liwanag ng buwan ay kumislap mula rito na nagbigay dito ng isang ethereal na kalidad. Wala kang mapapala sa amin. Iniluwa ng isa si Zephyr. Bago niya alam, ang lalaki ay nahati, ang paa mula sa paa, isang madugong gulo. Nang makita ang kanyang kapareha na namatay nakakilakilabot sa tabi niya, ang natitirang lalaki ay hindi napigilan na mapasigaw sa takot, ang kanyang pantalon ay nadumihan. Tell me now, malamig na hiling ni Zephyr. Sige, sige, magsasalita ako, magsasalita ako. Sagot ng lalaki, ang puti ng mukha niya na parang papel. Mas natatakot siya kay Zephyr kaysa sa matinding pinsalang natamo niya.